Okay guys, welcome to the shop. Ang i-distornilyo natin ngayon, isa itong CNC drilling machine or computer numerical control. Ang problem ng CNC drilling machine na ito, nag-emergency alarm na wala namang error display sa monitoring screen. Okay guys, ito ang pag-aralan natin ngayon sa ating basic troubleshooting. Bago tayo mag-start, panoorin muna natin ang situation ng CNC drilling machine. May alam Leo ah? ใช่แล้วก็ที่ไม่กดแบบนี้ใช่ไหมมาลัน Alam yo na. อะไรเยอะ Okay Leo, may alam Leo. Sa ating observation, nag-emergency alarm ang CNC drilling machine. Ang basic troubleshooting natin ngayon is about CNC emergency alarm system. About CNC external arrangement, meron siyang mga controller driver card na kapag ito yung nasisira, nag-indicate siya ng error message sa monitoring screen. Kaya, madali lang matuntun kung alin dito sa mga card na ito ang babaklasin at papalitan ng bago. Pero guys, ang emergency alarm na ating aalamin ngayon, hindi nanggagaling dito. Aalamin natin sa pamagitan ng XYZ access. Gumagamit ang CNC drilling machine sa access system na ito dahil ito ang kanyang processing movement. Ang pinaka-familiar na concept sa mga CNC machine, sa bawat direction, XYZ access, nilalagyan ito ng mga limit switch for safety and monitoring. Ang mga limit switch na ito ay karaniwang ginagamit sa mga automation at saka sa mga digital control. Accurate kasi ang response ng mga switch na ito kaysa mga sensor or proximity switch. Kaya guys, ito ang hahanapin natin ngayon kung saan naka-place ang bawat isa nito. Okay guys, babaklasin natin ang cover ng platform at doon natin matatagpuan ang mga limit switch sa ilalim nito. So ngayon guys, itong unang switch natin nahanap, ito yung X-axis limit switch. Dalawang switch itong magkapatong. Ang isa, X-axis negative. Ang isa, X-axis positive. Kaya dalawang switch ito. Okay guys, ang susunod nating hahanapin ang Z-axis limit switch. Nandito lang yun sa ilalim. Anyway guys, bago natin mahanap ang Z-axis limit switch, ipapaalam ko sa inyo na ang makinang ito ay gumagana sa electrical and hydraulic pressure and air pressure. So, tatlo ang nagpapatakbo ng makinang ito guys. Okay, so proceed tayo sa next switch. Nandito na tayo sa Z-axis limit switch. Diyan lang siya nagtatago sa likod ng hydraulic motor. So ang gagawin natin dito guys, lilinisin lang natin. Okay palitan ng bago kung sakaling may depekto na. Pero madalas dito, nililinis lang dahil matibay ang switch na ito. Pinapalambot lang ang kanyang motion para makagalaw ang return spring. Okay guys, prepared na ang ating mga limit switch. Ngayon, pwede na nating takpan ito at irarun natin ulit kung hindi na ba ito mag-emergency alarm. Pwede, dahil ano? May alam lang? Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyong panonood at sana nakakatulong po ako sa inyo kahit kunting kaalaman. At maraming salamat sa inyong panonood at kung nagustuhan ninyo ang video ito, please don't forget to subscribe my YouTube channel.
like, shares, and bell buttons. Maraming salamat. Bye-bye!